Hi guys, welcome to our Let's Go Podcast 2024. So this is our first podcast for this year and we're here in Pangasinan, Alaminos, Pangasinan. Yay! So ngayon, I'm with my co-missionaries, si Chloe, si Kuya Philip, tsaka si Ren. And we're having random questions na sinasagot namin. Tapos, yun, wala lang. Sama lang kayo sa chika namin. Game? Okay. The question. So, question. How do you distress after a tough day? Actually, kahit hindi, after nga eh. Gusto ko kumanta talaga, lagi. Tapos, yung malakas na kanta. Feeling ko doon ako mas nakaka-release ng stress. As in, sorry. Kumakanta ako kanina eh. As in, wala talagang, parang wala akong baka, basta kanta talaga ako. Tapos yung malakas na sounds, ganun. Yan. You? Sa akin, tumatahimik ako ng malala. Hindi ako nagsasalita. Okay ba kayo? Tapos nakatulala lang ako sa magagandang mga bagay-bagay or sa alapaap. Dali mo yung picture ko. Ganon. Feeling ko out of nowhere. Kasi ewan ko sa ating mga babae, yung ang dami laging thoughts na pumapasok. Pero kapag tumigil na ako, feeling ko yun na yung pinaka breather. Ayun. Hello, saan ka? Hello, ito lang. Papadala ko na. Ako library, adoration chapel, confession. Wow! Hindi. Ako marami, sobrang dami talaga as in. Go. Basketball, automatic yun, akin number 1 yun. Basketball, Kaya kanina. o kaya papa-massage. Yan. Mga bagay na pag niyaya mo ako mag-basketball o magpamassage, parang hindi talaga ako magdadalawang isip na sumama. Tapos tambay, yan. Makipagkwentuhan sa mga tao, tawanan. Tapos, marami talaga. Punta ng dagat, mag-swimming, mag-fishing, yung mga ganun. Wow, fishing! Of course, that's my hobby, no? That's my hobby pa deal, yeah. Fish. Ay. Iba't iba. Yan, marami talaga. So, minsan may moment din ako na na gusto ko rin na minsan mapag-isa. Punta lang ako doon sa amin, sa C5. Punta ako ng Shell. Ay, yung sa aeroplano? Hindi naman sa aeroplano. Nandiyan ako sa likod na. Doon sa Airbus 350. Hindi, doon ako sa likod ng kotse. Ano lang ako. Relax lang. Kasi meron din ako upuan na maliit eh. Nabibili ko. Relax lang. Sarap. Wari, ganito. Jabat lang sa Shell. Tapos sa likod ka lang kotse. Mas hindi. Dalawa kami. Hindi, mag-isa lang. O sige, maingat ma. Hello, be. Video ko lang. Harap eh. Saan ka ba dyan? Ako simple lang. Kape lang. Okay na ako doon. Kape ka pala talaga rin. Oo. Cellphone. Magmanood lang ng mga memes. Relax na ako doon. Buong araw pagkatapos sa araw ko. Yun lang yun. Antok na ako doon. Tapos maging komportable. Mahangin na lang yung paa ko. Yan, kasi pagka-feeling ko, yung buong araw napagod ka, tas ang init-init ng paa ko, makapaghilamos ako, makapag-toothbrush ako, makapaglinis ako ng paa. Yun na yun, parang feeling ko, okay na buong araw ko. Okay na ako doon. Yun, pero may pagkakataon, nagbubuhat pa. Pero yung pinaka-common, na hindi mawawala to end the day, yun talaga yun, mag-cellphone, Facebook, mag-meme. Yan. Magtanggal ng sapatos. Yan lang akin, simple lang. Tsaka kape. Number 101. 1. What do you like to do for fun? Ate Juvel, what do you like to do for fun? For fun? Any naman. Food trip.
road trip, yan, gusto ko yan. Nagpapatugtog ng malakas sa sasakyan, ganun. Tapos, for fun, yun, video okay. Kasi nga, kasi ako, quality time ako eh, kaya madali akong yung sumaya lang kapag nakakapag-spend ng time kong. Ayun. Tapos kung, yun, mga magandang view. Yun. Yes, that's fun. Ano pa ba? Kapag nasa National Bookstore ako or sa art bar. Kasi mahilig nga ako sa ballpen. So, yun. Panay-panay ang doon yung testing ka ng testing ng ballpen. Basta pag wala ka pang guard na lumalapit sa'yo, sige lang. Hindi naman binubulsa. Pero yung gusto ko yung mga sa calligraphy pen, ganun. Yun. Tapos, fun. Pag nag-i-edit ako ng vlog, shout out sa mga nag-aabang ng vlog ko na napasama kayo na hindi pa na-upload. Pasensya na. Yan. Nagba-vlog at nag-edit ng vlog. That's it. Sa akin, fun sa akin kapag nanonood ako ng Netflix, any movies in general. Sobra as in, parang feeling ko kasi yung mga pelikula, bukod sa pastoral na side, feeling ko si Lord lagi yung lalaki. Doon sa mga pelikula, ever since. Ayun, kaya sobrang invested ako sa mga linyahan ng mga lalaki doon kasi feeling ko si Lord. Sample. Fast and Furious. Kunyari yung kay paring Alden, yung sa Hello Love Goodbye. Uy. Na parang si Marimong Kat preoccupied sa future like me. Pero sabi ni paring Alden, andito ako. You need to be present. Masyado kang preoccupied sis sa future mo, you need to be present lang naman. So mga ganong levels. Kaso may isang lalaki in-invalidate yung Hello Love Goodbye. Charot! Ayun. Shout out sa lalaking hindi marunong mag-appreciate ng small details. Aruy! Joke lang. So, ayun. At the same... Huwag na. Pero at the same time, yung mga fun pa, yung kapag may element of surprise yung mga bagay-bagay. Kasi sanay din ako magplano, ganun. Mag-set na mga date with friends or family. Kaya may mga times na hindi ko inaalam yung itinerary ng mga tao or plano nila, yung mangyayari minsan sa buong araw kasi gusto ko masurpresa. So kung ano yung mangyayari. Kasi kapag ako lang mag-isa, kaya ko siyang kontrolin or isipin or iplanuhin. Pero kapag ibang tao, feeling ko dun yung may element of surprise. Sa mga kwento ng mga tao, ganun. Ayun, fun siya sa akin kapag may element of surprise. Element. Kaya Sir Philip. Sina-search siya pa eh. Ang fun. Ano yung fun? Ano yung fun? Yun ba yun? Ayun ba yun? Ano nga yun ulit tanong? Ano yung mga fun para sa'yo? Na ginagawa ba, pre? O lugar? Ano ba? Ginagawa o lugar? Any lugar, ginagawa. Ano yung mga masasaya para sa'yo? Like fun talagang malala. Papasaya, in a way. Mga katedral, mga simbahan. Sobrang, masaya ako dyan. Hindi, give naman yan, yung mga simbahan diyan. Wala muna kay God kasi siya, give naman yun eh. Ako fan sa akin pag kapag may nakikita ako nagluluto sa harap ko. Ay, wow. O kaya kapag may ginagawa. Kahit nga yung simpleng kape lang eh, kunwari parang may something na, diba, nakapokus talaga ako, tinitignan ko. Mahilig ako nung kapag may nagigisa, may nagluluto. Nanonood talaga ako. Kasi gusto ko matuto. Fan sa akin yun. Masaya ako dun kapag nakakita ko lang nagluluto. Tapos pangalawa, fan din sa akin yung pang mga zoo.
Sobrang gusto ko talaga yun. Yung Manila Zoo, nakapunta na ako. Ang Sesay ako, sa Malabon Zoo, nakapunta na ako. Sa Subic, lalo na yung itong huli ko, yung Subic, December. So, tuwang-tuwa talaga ako. Tumatalon talaga yung puso ko. Libre pa ako lahat. Kasi ginawa kong driver na coordinator namin sa Biliran eh. Libre ako, pagkain, pati entrance fee. Nakapasok pa ako dun sa may pangarap mo na nasa cage ka. Tapos yung tigre, tsaka layo, papakainin mo. Oo. Kasi talaga na puso ko nun. So, gusto ko yung mga zoo. Tsaka pag may mga mga dagat na pwede kang mangisda. Pati fan din sa akin yung, alam mo para yung bubo. Yung parang trap. Asamar kasi yun yung parang bobo. Kasi bobo daw yung mga natatrap doon. So lolo ko kasi, ayaw ng trabaho dati. Nang bobobo siya. Ang tawag doon ng bobobo eh. Hindi ka totoo. Di ba rin, ang tawag doon bobo talaga. Kasi bobo yung mga... Uy, patay na yun. Bobo. So ang ginagawa nun, one time nung nasamar kami, sumama ako sa tito ko eh. Tito ko lang gumagawa nun. Asang kalagitnaan ng dagat, iaangat mo yun. Kasi iiwan mo yung kinabukasan, iiwan mo yung nakaraang araw, sa kinabukasan, kukunin mo. Iaangat mo yun ng tali. Tapos may mga nakatrap na doon ng mga crabs, lobsters, isda. So pag nakikita ako ng mga ganun, na-amaze talaga ako. Sobrang fan talaga ako sa mga hayop kapag nakakita ako, pati mga dagat. Yun lang, yun sa akin. Love it. Sa akin, fun, maglakad, mag-gym. Kaya. Talaga, pag-exercise. Pangalawa, Ira. Gusto kong ginagawa na yan. Pero ngayon kasi hindi ko siya ginagawa. Pangalawa, road trip. Kahit na road trip, lalo motor. Pagka nagmumotor, iba ang saya ng hangin. Wag lang matutumba. Pero 100% pag nagmumotor, masaya talaga. Tapos, dagat, at syempre, pag si Ken, nakikita ko. May pangalan. Pinangalanan na. Burbrand. Shout out. Shout out sa'yo. Mahal ko. Underscore. Not ko. I love it. Rockista. Speaking. Ang galing. Tuloy nyo lang. Go. Next, number 08. 11. Kasi masyado galaw ng galaw. Mas ganun ba yun? Oo, kasi na-identify niya na tao ka. So pag napapanggap ka na akala nila panggap ka. Hindi mo ako napapanggap ako upuan. Hindi ka ako minuta. Ganun ba yun? Oy, di ako inano kasi nagpapanggap ako upuan. May sarili siyang science. Number 11. What's the most memorable place you've visited? Place you've visited? Most memorable na lugar. Hirap naman nun. Sa dinami-dami ng punta. Oo nga, no? Lalo na sa mga full-time. Wala pa akong sagot. Okay. Parang lahat. Kasi ako eh. Nagte-treasure talaga ako ng mga memory. So, syempre, pag may naalala kang lugar, may maalala kang memory doon. Tapos parang tinetreasure mo. Pare, pag sinabing Pangasinan, tapos warp, kayo maalala ko. Hashtag war. Warp peeps. So, yun, mga ganon. Yun, SKL. Love it. What's the most memorable place you've visited? Sa akin yung kay Blue, bahay nila Blue sa Amaya, Cavite. Feeling ko maraming ni-reveal sa akin si Lord sa place na yon. Na feeling ko hindi ko siya maririnig kung nasa bahay ako sa Makati. Na alam kong necessary na pumunta ako ng Amaya, Cavite para makapag-isip-isip sa mga bagay-bagay. So, yun yung pinaka-memorable. Amaya, Cavite ng General Trias. Go. Kuya Philip. Ano tanong? Sorry. Most memorable place you visited? Hirap to ha. Hindi, wag na lang sa ibang lugar. Sa amin na lang.
sa Parañaque. Sa Mary Holy Queen. Kasi doon ako bininyagan. Nagtok ako sa isang school. Tapos after ng talk namin ni Ate Aiza, yung tabi pala nun, Mary Queen. Oh, sa Las Piñas. Sa Parañaque. Doon pala ako bininyagan. Sa picture pa ako. So feeling ko ayun yung ayun yung pinaka-mem sa akin. Kasi doon ako upon this rock, I will build you. Oh. Meron pala ako naisip. Ago. Sa akin, sa Rome, Italy. Ay. Kasi talaga ako, syempre, bilang Katoliko, marami kang ma-appreciate talaga doon ng mga simbahan. Siguro isa sa, parang ngayon ko lang din na pagmumuni-munihan. Meron dun isang park na after a long day of visiting a lot of places, tapos meron akong kasama dun, parang sinamahan niya ako pumunta ng Our Lady of the Miraculous Medal. Ay, wow. Na chapel. Kasi yung mga simbahan doon, isang malaking simbahan. Tapos yun nga, yung mga side niya. Yung parang window sa atin dito sa Pilipinas. Kada isa doon, chapel. So for example, may chapel ng St. Joseph doon sa unang window. Parang ganun. Tapos yung isa, yung Our Lady of ganto. Ito, Saint ganto. So, sinamahan niya ako na pumunta doon sa Our Lady of Miraculous Medal. After nun, doon ko naramdaman yung pagod. Kasi nga, more on lakad doon, tapos magbabas ka. Tapos, parang ang bagal ng oras doon na. Sabi ko, shucks, ang ganda nito. Nasa plaza lang kami. Tapos, doon ko naalala kasi. Yan, shout out kay Elad. Sabi ko kay Elad last year, sabi niya pala sa akin, sana makapunta din kayo ng Rome. Sabi, God willing, kung makapunta. Tapos nung nung after nung World Youth Day last year, naglalakad kami sa Roma na, oh shucks, nandito kami. Di ko akalain, ang sarap sa pakiramdam. Tapos, nandun kami parang ganito din, park, tapos nakaupo kami sa isang, yung upuan doon na mahaba. Tapos wala kaming agenda nun. Inaantay lang namin na i-contact kami nung iba. Kasi yung parang may mga binibili sila. So kami, nandun lang kami sa may Gedli, lang kami upo. Tapos may mga ibon. Alam mo yung nasa pelikula lang na biglang gaganon sa'yo. Tapos sabi ko, oh my gosh, feeling ko ang ganda talaga nung place. I mean, nung time na yon. Number 13. Cellphone na lang tayo, cellphone na lang. 13, ano yan? If you could travel back in time to any historical event, which would it be? Palit, change. Oo, change. Parang ang Ano daw yun? If you could travel back in time to any historical event, which would it be? Oh, next. Iba. 23. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ay, ang ganda. Ano? What advice would you give to your younger self? Paano mo ano yung sasabihin mo sa younger self mo? Keep moving, keep forward. Keep moving forward. Sa akin, you are amazing and special just the way you are. Totoo. Oo, yun. Kasi, naglong ako ng You are. parang naglong ako ng, yung kinukwento ko nga kanina, naglong ako ng love, ng sobra-sobra. Siguro, gusto ko na, yung parang tinatry ko na maging kompleto. Pero in fact, yung enough ka na as a person. Gets mo? Akala mo kulang ka. Tapos you try to enter into parang yung mga ganong sitwasyon o relationship. Ang lalim. Ayun. Pero yun, I'm enough. Of course you Ama are. ka na.
Love it. Wala kang maiintindihan yun. Ikaw na ganun. Kayong dalawa, you are beautiful. Aba, love it. Of course. Of course. Indeed. Indeed. LinkedIn? Ay, Ikaw, ano sa'yo? Ano sabihin mo sa'yo? sa akin. Ano image and likeness? Huwag kang matakot maging mabait. Maging mabuti. At naging, ayun, wag kang manghinayang na maging mabuti sa ibang tao. Kasi may mga times na yung younger self ko ng mga youth days, feeling ko sobrang mo kasing bait kaya ka niloloko or Ooh. like yung parang hindi naman loko like romantically. Kaya ka pinagtitripan kasi masyado kang gullible, ganon. Masyado yung ganon. Kaya may mga times na magtapang-tapangan na lang ba ako, ganon, para kainin ko rin ba sila ng buhay para pumantay ako sa tapang nila or hayaan ko lang na ayun. Pero yun, reminder sa akin nun. And now, sa age ko now na 27, wag mong baguhin yung sarili mo. Never lose your self. Never lose the wonder in life. Never lose hope. Yan. T-shirt never lose hope. LP ko. Never lose the wonder. No silver. Yon. Small things. Pag may kaparehas ka na, nakakayo. Never lose hope. Ayun. Ikaw ako. Ayun, keep move forward. Keep the faith, be active. Be active. Kami na-try kayo paano ba? Siguro para proud na proud ako sa'yo. Laban lang, bawi. Para itbulaga. Jopay, pasok. Ayun lang, parang proud ako sa'yo. Laban lang, Brad. Laban, Brad. Okay. Number the jobs. 17 naman. 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ay, parang haba Ay, sige. If you had to pack up and move to another country tomorrow, where would you go? Pag meron kang budget pa. Agad-agad. Okay. Go you. Madami. Pero gusto ko sa France, Paris. Ever since bata pa ako, gusto ko talagang mabisita yung Eiffel Tower. Yun. Yun. Second, Japan. Ha? Sa Lourdes. Actually, yun nga din. Yun. Tapos Japan. Ito mga childhood, ko to? Memories. Okay. Dreams. Sa bahay ni Hello Kitty sa Japan. Kasi, mahirap lang kami dati. Tapos, di talaga afford yung mga bagay-bagay. Kunwari, may mga kaklase ka na yung mga signature, yung mga bag or like, mga pencil case. Tapos, di namin mabili yun. Dapat kung ano lang yung meron nyo na yun. Tapos, dati uso yung yung mababangong eraser. Di ako makabili kasi wala naman kaming pera kung ano. So, naisip ko, someday, mabibisita ko din yung bahay ni Hello Kitty. Para yun, yung childhood, Love yung gano'n. Hindi, pero totoo yun dati. Mahil na. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin, pag di mo naabot yun, parang wala nang kwenta yung buhay. Pero yung parang lang, if lang. If given a chance. Yes. Love it. Sa akin, Ireland. Doon sa... Yung kulay green, ang tawag doon? Yung sa Our Lady of Knock sa Ireland. Who's there? Siya yung tawag nito. Siya yung nagpakita si Mama Mary nang tahimik lang siya. Kanino? May santo na nagpakita. Nagpakita lang siya sa mga people doon sa Ireland. Tapos Talaga? May ganyan ba ang story? pero wala siyang sinabi na kahit na Yun yung Knock.
Hindi, di ba? Sila, Hindi, yung lugar yung NAC sa Ireland. Tapos nagpakita lang siya. Alam ko nakasama Parang dun ano sa lang, consecration nagparamdam, ni Saint nagpakita Joseph lang. yun yung Our Lady of NAC. Yung Ireland. Wala pa ako doon. Yung sa may listahan lang, te. Yung sa history, sa intro. Kasama, pero hindi mapapansin. Okay. Parang kasi Diretso na kasi ako sa day 1. Hindi na ako nag-intro. Ayun. Sorry. Kasi, pero bago pa yung kay Saint Joseph, kasi parang may time na may silent tear ako na hindi ako naging part ng community after ng active days ko. Tapos sobrang focus ko sa hospital nun. Pero at the same time, silent tear ko siya. Kasi wala ako naririnig ng mga affirmation from ates, kuyas. Wala talaga, walang mga anything na inspiring or spiritual. Para ang pinaka naging sandalan ko nung taon na yon, Adoration Chapel talaga. Tapos lagi lang ako nakatulala doon. Tapos wala akong sinasabi. Doon sa Adoration Chapel. Kasi madalas ang dami kong sinasabi. Pero noong mga panahon na yun, parang wala akong ibang gagawin kundi tumulala noong mga panahon na yun. Kaya nagkaroon ako ng account na Silent Kind of Love sa Instagram. Doon yung mga parang affirmations ko na mga one-liner. Tapos hindi ko siya pinaplug sa mga tao, te. Kasi inaano ko lang siya sa mga makakaalam lang. Kasi ayoko siyang i-plug. Parang gusto ko lang na maging maging totoo lang. Kasi yung Instagram ko na Alex Chloe Flores, yun eh. May mga bata na gusto mo na ma-inspire. Pero yung Silent Kind of Love, hindi ko finifilter yung mga pinopost ko. Ganon. So, yun. Kaya gusto ko mapuntahan yung sa Ireland. Kasi nakakatawa dun, kuya, yung kwento nun. Dahil nga, walang sinabi. Diba usually may message yung Mama Mary kapag nagpapakita. Doon, nakatayo lang siya doon. Tapos, ang kasama niya si Saint Joseph. Na nandun lang. Tapos, maraming mga tao na nakakita. Ayun, Our Lady of Knock. Knock. Yan. Kuya Red, ang tanong, kung may country ka na gustong puntahan agad-agad bukas, yun? Mindanao nga. Country eh. Sabi ni Queen of Duterte. Ireland nga. Ito pala, parang bata siya. Si Duterte sabi, yung Mindanao, Bansa na. Di ba, tas madaldal ko talaga ng mga unang panahon. Kaya para sa inyo yung mga panahon na puro na akong tahimik days. Grabe na tahimik. Russia. Russia. Sobrang kasi extreme ng mga tao dun eh. Sobrang extreme ng mga tao. Extreme yung ugali, extreme yung lugar, extreme yung culture. Pero very much disciplined. Yun yung meron sa kanila. Even though, para sila, feeling ko sila may pinakamalaya na bansa eh. Kasi lahat gusto ginagawa nila ay pag-anuhan sila. Especially yung mga martial artists doon. Grabe, sobrang lalakas nila. They're very much religious. They're very much disciplined. Pero sobrang nilang saya na klase ng mga tao. They're not limited. Yung maraming, parang sobra silang salungat sa idea of liberty ng democratic sa maraming part ng mundo. Pero sila, masaya sila sa ginagawa nila. Nang hindi sila nakawawalwal, hindi sila nang bababae, hindi sila nagpa-party. On their own, masaya na sila. Tapos hindi sila yung mga social media, hindi mo sila makikita pag di ba sila na-research eh. Basta extreme lang talaga sila. What class race is this? Nag-post ako doon sa singles. Sabi ko, what country is this? Tsaka yung country ng MFC singles. Yan. Joke lang. Ano? Yan, thank you. Thank you. Thank you for that wonderful Tsaka question. Paranaque. Ito. Excited. Sabi ko, what country is this? 80 juga. Baliw ka talaga. Mahilig ako sa mga LP, baka wala na, hindi ko na mairita yung Oo LP. nga eh, actually. Lagi ako dali ko comment eh. Lola Remedios. Lola Kala ko Remedios. Lola Next. Number. 22 ngayon eh. 23 yung kanina ate sa'yo, no?
23. 23. Basta kung marinig yung Our Lady of Knock, meron pala talaga. Oo, Patron kuya. Saint ng Ireland. Kulay puti lang sa image, as in plain na Oo, puti. yun nga, Tapos may kuya. crown. Yun nga, as in, super. Parang Snow White in the, In the in the Two Towers. Ay, ang ganda ko yun ng question. What is a quality you most admire in a person? Ilan? Most. nga, Reverend. sa akin, humility. Yan. Feeling ko parang pag sobrang humble ng tao, yung madodraw ka sa kanya. Ganon. Kasi, feeling ko, I agree. Humility is different from diba? Yung parang... From you. So, okay lang. From the desire of being esteemed. Deliver me, Jesus. Hindi, feeling ko humility. From the desire of being loved, Jesus grant me the grace. Huy! Ayun, feeling ko pag humble ka, basta yung grabe yung wisdom, grabe yung pagiging docility, yung parang kaya mong parang you're open to learn about yung mga bagay-bagay. Tapos, open ka din sa mga correction, sa suggestion, sa mga maririnig mo. Multiplication. Hindi, feeling, basta, sobrang, ba yun? Tama ba yun? Ano bang tanong nga? Yun. Most na, humility talaga. Kapag humble yung tao, parang, grabe naman to. Siyempre, ayaw natin yung false humility. Sample yung pa-sample. Sample? Yung tanggap mo na ka din, yung, paano ba? Anong sample? Basta parang alam mo na mahina ka, pero still, parang you're striving to overcome yung mga ganon. Na, ewan ko, basta ganon. Iba yung pag humble yung tao, ramdam mo talaga din sa kanya. Parang tatay ko siguro. Yung papa ko kasi, shout out pa, love you. Hindi kasi, kunwari yung tatay ko, tahimik talaga yun Pero, ramdam mo yun, pag nagdasal yun, hanep. Favorite ko pag yung sumasabay ako sa kanya ng Monday ng madaling araw. Kasi, nagdadasal yun out loud. Tapos, kaso napuputol kasi meron lang siyang sa stopan, tapos doon ako bababa, sayang. Pero pag nagdasal yun, grabe yung marinig mo siya na nagdadasal ng ganun. Sobra talagang humility talaga. Tapos, Olivier. Yung pala yun, Yan. May sumasalangit ka sa Basta, yung concern for the people, yung love mo sa ibang tao. Love kita pa Okay lang. Love kita. Yung concern for the... Kung baka basa ka, Kainis. Yun, ayun pala gano'n. kaya pala basa Naihina pala siya. Ganon. Basta iba talaga yung power pag humility. Humble yung tao. Thank you, Jobel. Ay, sorry. Ang lakas. It's all me. On me. On me. I admit. Okay lang yan. Nabubuyabigat po si Kuya. Sabi, Philip, birthday ko ba? Akin yun, mali ko yun. Paano ko din-describe sabi yan? Akin lahat yun. Ay, ang Parang naging lalo pang baliw. Hindi na mo. Don't describe me. I'm flattered. Ikaw na, Klo. I'm flattened. Ganun, isa sa mga nakaka-admire sa tao, humility, matik. Lalo na sa mga lalaki, kasi di ba kayo sinasabi mo ngayon sa pride? Oo, tama. Okay naman yan. Talaga naman. Ano naihilo? Nahihilo daw talaga siya. No, pigilan mo yan ko. Uy, baka basala yan ha. May upo pa dyan. Kaya napapasilan mo. Dadalagan mo pa. Pero okay lang yan. Hindi na kami kabawasan mo. Bilang tao. Okay.
Ayun. Ano pa? Pero yung, humility, yung emotional quotient ay maayos. Pero ang feeling ko talagang grabe na amaze ako kapag yung adversity quotient niya talagang mataas. Ano yan? AQ. AQ, adversity Sample. quotient. Ano, For sample? example, yung Aral ability ka ng college. yung ability to bounce back sa course yan eh. yung may ability to bounce back sa difficulties. Ability to? Bounce back. Kailang kaya ko eh. Parang pinangarap niya maging bouncer dati. Hindi, di ba? Pwede ko yan. Parang ano, Alam mo kuya yung grit na word? parang courageous. Ay, meron pa isang term eh. May isa pang term eh. Hindi, ano eh. Yung letter C din. Chloe? Ay, sige. Tuloy mo lang. Ayan kuya, yung basta may thesis kasi kami nung nursing school. Parang yun ka Angelica Duckworth na grit. Kung familiar kayo, grit. Yung meaning ng grit, passion and perseverance in your long-term goals. So, kaya parang yun nga na parang na-amaze ako sa mga taong mapangarap. Pero more than you being a dreamer. Kaya ka ganun ka persevering sa mga, kunyari, for example, sa mga full-time workers, yung long-term goal mo ay makapunta ng langit. Kaya ka ganito ka persevering sa present mo now. Kasi gusto mo makarating ng langit. Yung, kumbaga, kaya kapag nahihirapan ka na kapag may mga setbacks ka, kapag may mga problema ka, hindi ka talagang susuko agad. Kasi alam mo na meron kang long term na nilulook forward. Sa atin, mga misyonaryo, yung mapunta ng langit. Pero yung iba, yung mga professional goals na gusto mo maging successful sa ganitong field. Mga gold. Oo, na meron kang long-term goals na kaya may mga iba, 'di ba, sa mga bata, mabilis silang sumuko kasi nawalan sila ng hindi lang naman ng capacity, kumbaga hindi sila nagkaroon ng time or ng chance na magkaroon ng mga long-term goals. Kaya sobrang na-amaze ako yung, kunyari, sobrang gasgas na yung mga kaibigan ko. Kunyari sila Kuya Tope, sila Kuya Joben. Diba, maboka sila sa mga pangarap nila. Kaya na-amaze ako, kunyari may mga setbacks. Tapos kaya pa rin nilang mag-talk ng mga ganito. Kasi grabe ah. Parang if you want to change your life, do it now. Yeah. Tama ba? Shout out. Kuya, Ayun. Kuya ano yan eh? Kuya career. Ayun. Kaya nakaka-amaze na Makes sense, na yung mga taong, yung kapag nahirapan, kaya pa rin nilang na magpatuloy sa buhay. Yung maging mabuti pa din, tapos yung tuloy-tuloy pa din ang buhay. Yung walang sinisisi na ibang tao, or susuko ka na lang kapag nahirapan ka. Kaya ngayon kagabi, anong pangalan ni Tito? Yung Tito Henry? Henry C. Henry C. Ayun, kaya yung 4 times nga na si Tito na nag-fail, tapos sinasabi ni Tita, doon siya na-amazed. Yung lumalaban pa rin siya in Ayun life. talaga yung sa kanya eh, no? Tsaka ayaw mo din yung parang nag-cellphone, no? Tapos na may kausap. Ayun. Sobrang nakaka-amaze. Ito nung stories. Yan lang kaya. Kasing girlfriend. Hello, break. 2-0 mo. Ako talaga matalino. Magaling mag-English. Mga ganun. Kalinaw. Pag matalino kasi talaga na-attack talaga ako. Kasi ako, hindi talaga ako ganun katalino. Oo, talaga, hindi talaga ako. Alam ko yung mga X-squared, yung formula, X-cosine. Hindi, joke lang. Hindi, attracted talaga ako sa matatalino talagang babae. Kapag may nakita akong matalino, magaling mag-English. Lalaki. Okay lang, pwede naman. Pwede naman. Oo. Kasi ako, Center ako eh. I can say na, hindi ako na, kahit sinong babae, feeling ko, hindi ako na-intimidate. Kahit gaano ka kataas yung, mo, parang professional ka o kahit magaling kang matalino kang tao. Parang, pag gusto talaga kita, gugustuhin talaga kita. Kasi hindi ako yung parang sinasabi nila, baka ma-intimidate ka, matalino yan. Ano yan, basta magaling yan, baka kainin ka ng buo niyan. Ako, feeling ko hindi niya ako kayang kainin buo. 85 kilos ako eh. Mas
Sabigit ka pala kay Father Mel. Itigil mo na si Father Mel eh. Hindi, gano'n. So, hindi ako yung parang never ako na-intimidate kasi dala ko yung sarili ko eh. Kung sino man ako yun. So, kung matalino ka, ako sakto lang, edi turuan mo ako, magturuan tayo, di ba? Magalingan. Take yourself personally. Take it, ako yun. So, parang edi magturuan mo ako, kung ako yun ah. So, asa na ba ako? Yun, so parang kung baga tuturuan mo ako, edi magturuan mo ako. Tapos may mga bagay naman akong alam, tuturuan din kita. Yung mga ganon. So ako sobrang attracted ako talaga sa matalino. Kasi yung first crush ko dati si Angelica. Matalino yun eh. Shoutout pala Angelica. Asawa ka na. Bakit mo? Joke lang. Joke lang. Love you. Love you as a friend. Brotherly love. Genuine. Che. Charis. Go. Shoutout sa Angelica. Buti hindi mo na binanggit yung apelido. Pag nagpunta ka, binabanggit yung apelido. Angelica, Rufino. Doon si R, doon si R. Papakinggan ko yung part na. Go ko tuloy-tuloy. Okay na. Ay, mabilis lang ako. Pagka-fit. Okay na ako doon. Pagka-fit, successful. Kapit? May yung maayos yung niya. May discipline. May CR ba dito? Ayun doon, dinaanan natin kanina. Tapos yun. Tapos, successful at yung pagiging kontento sa buhay. Yun yung ina-admire ko sa Si Ken. Shout out. Shoutout sa'yo, Angelica. Yung loko-loko ka. Pahin kita. Ayun. Ayan. So, grabe, no? 43 minutes of having Q&A. So, ayun, guys. So, pag may continuation pa to, edi, okay. Pag wala, edi, yun na yun. Okay? So, sana nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin. God bless. Bye!